Fun fact, hindi lahat ng ating explorations ay successful, katulad ng inyong mapapanood sa episode nating ito. So patuloy pa rin nating hinahanap mga S-friend yung forgotten lighthouse dito po sa bahagi ng Sual, Pangasinan. So medyo mahirap talagang tunguhin o kaya ispatan kung nasaan talaga yung direksyon, pero base dun sa itinuturo ng Google Map, ito siya eh. So aahon pa tayo banda doon sa bundok na ito, and time check 1:20 na, so 20 minutes na po kaming umaakyat. At tara, arats mga S-friend, huwag natin titigilan hanggat di natin nakikita yung lighthouse na yon, at sana ay maging successful tayo. A few minutes later. Umuwi mo na eh. Yan, proper people. Oh shit. One eternity later. Dudulas tayo, anak. Shit, hala. Delikado. Try mo nga doon. Doon sa kabila. Ano, kaya? Putik. Parang medyo mahirap umakyat. Kasi masyadong matarik yung kinakapitan, tapos kapag kakapit ka sa mga bato katulad nito mga nakikita nyo dito, madali siyang matanggal, madali silang magkalas, kaya hindi siya reliable kumbaga. Saan ba ako? Since medyo adventure to mga S-friend, hindi namin alam kung tama pa rin ba yung dinadaanan namin, kasi umaasa lang talaga kami sa Google Map. And bukod doon, ito yung isa sa mga nadiscover namin. Sa banda din dito, makikita nyo rin, kung nakikita nga ba, ayun na yung Sual Power Plant. Kung titingnan nyo rin, kasi ayan, medyo may kataasan pa po yung aakyatin. A few inches later. So mga S-friend, talaga hindi kakayanin dito sa likod ng Portuguese Point Peninsula, kung tawagin nila dito, kasi wala talaga siyang daan. Siguro ito lang yung in-update, o kaya yung nakita lang natin na updated map o mapping ng Google dito. Siguro talagang hindi ito yung most recent, kasi kung pagbabasyan lang namin yung mapa na yon, pantay talaga makikita mo, at saka may konting cliff, at makikita mo talaga may daanan ng tao dahil nga tuyot yung mga halaman. Pero tingnan naman ninyo dito, masyadong matalahib na, yung parang nakakasugat na nga yun ng balat eh. So kaysa magbuwis buhay tayong magsiakyatan dito, lalo pat itong mga bato-bato na inyo nakikita dito sa banda dito, pag aakyatin namin yan, talagang na siya potential na siya for erosion, kaya madali siyang kumalas doon sa pinaka bundok niya. Lalo pat pang babagsakan namin dito, masyadong delikado. Di ba? Kaya siguro bababa na kami, babalik na lang tayo dito sa Portuguese Point sa pamamagitan ng bangka, kung meron man tayo makikita, kung meron mang may gusto na bangkain natin hanggang dito sa likod, kasi hanggang doon sa harap, kasi nasa likod tayo. Sa katunayan mga S-friend, kaya buwis buhay at nagbabakasakali tayo sa location na ito ay upang makita ko rin ng personal ang remnants ng watchtower na pinaniniwalaan, tulad ng naipost sa sikat na Facebook page na sementeryo, Heritage Cemeteries of the Philippines, na siyang natitirang watchtower sa Pangasinan. Kahalintulad kasi ito ng sikat na baluarte sa La Union at Puyupuyan Watchtower sa Pasukin, Ilocos Norte, na ngayon ay na-restore na ng National Cultural Treasures. Hindi maitatanggi na ang Sual ay bahagi ng coastal network ng Norte. Bago pa man magkaroon ng power plant,
Nagsilbi na itong port area para sa mga galyon at iba pang sasakyang pandagat at pinaniniwalaang hindi na mabilang nakalakalan sa pagitan ng mga Chino, Espanyol at mga Pilipino ang nangyari rito. Ito ang nagbunsod kung bakit ang bahaging ito ng Sual ay nailapat pa sa mga international trade map noong 19th century. Base sa photo collection ni Luther Parker sa National Library of the Philippines, ipinapakita nito ang mga unang kuhang larawan ng Portuguese Point. Sa kanyang caption, nabanggit niya ang, quote, Moro Watchtower on top of hill, unquote. Subalit hindi klaro sa imahe ang mismong watchtower na kanyang binabanggit. Ito ang dahilan kung bakit sa kasalukuyan tinatawag ng mga tiga rito ang Portuguese Point bilang parola. Para hindi kayo makonfuse mga S-friend, maaaring ang watchtower na nooy nakatirik sa tuktok ng Portuguese Point ay nagsisilbi ring maliwanag na guidepost para sa mga ilang mamamalakaya na papasok o palabas ng Sual. And at the same time, nagamit rin ito bilang small fortification para sa mga dayuhang mananakop na paparating sa port area. Sa post ng Sementeryo Facebook page noong 2017, natuntun nga nila ang mga natitirang bahagi ng watchtower. Sa tansya ng research team ng naturang Facebook page, aabot sa 15 feet ang diameter nito, samantalang 10 talampakan naman ang taas. Sa imaheng nakuna noong 2017, sa mismong tabi nito ay nilagyan na ng solar panel na nagsisilbing light post tuwing sasapit ang gabi. Ito rin marahil ang isa sa mga dahilan kung bakit hanggang sa ngayon, nagpasalin-salin sa mga tigaswal ang katawagang parola sa Portuguese Point. At ayun nga mga S-friend, hindi natin kakayanin na talagang tunguhin sa pamamagitan ng pag-akyat doon sa bulubunduking bahagi ng Portuguese Point yung ating ine-expect sana na abandoned or ruins ng dating lighthouse dito sa bayan na ito. So kung titingnan po ninyo mga S-friend, nandun kasi ayun sa aking likod, ayun po yung pinaka Portuguese Point na tinatawag. At ang lighthouse na sana tutunguhin natin yung banda dun sa dulong yon. So ang naabot lamang natin ay yung bahaging nandoon. Medyo matarik talaga at hindi talaga natin ine-expect na ganun yung dadaanan natin. So to wrap things up, failed tayo dito sa exploration natin na ito, pero sana sa mga susunod na pagpunta natin o sa susunod na plano natin pagpunta dito, susubukan na natin na magbangka mula po dyan sa poblasyon or kahit dito sa point na ito patungo po doon, kasi talagang yung lighthouse andun po sa pinakadulong bahagi nitong Portuguese Point. So sana nga magawa natin at saka mapuntahan natin sa mga susunod pang araw. So samahan nyo lang kami dito sa Urbex PH Plakado TV. Ako po muli si Rico Loco, hanggang sa susunod nating attempt dito sa ating exploration papunta sa lighthouse o sa abandoned parola dito po sa Sual, Pangasinan. Magkagayon man mga S-friend, tuloy tayo hanggang sa susunod na exploration. Hindi man nga natin natuntun yung mismong pakay, sa parehong spot naman ay natagpuan natin accidentally ang isang abandoned and unfinished rest house na ito na una na rin nating naitampok dito sa ating channel. Kung sakaling hindi mo pa napanood S-friend, check mo na yung description section o kaya ang end screen, click and watch. Natatanggap din po namin ang inyong mga suwestyon sa mga abandoned places na nais ninyong mapanood dito sa channel. Naka-bucket list na po ito lahat mga S-friend. Iisa-isahin natin kapag malaya na rin po tayo makabiyahe sa mga lalawigang inyong nabanggit. Yung tipong makakabiyahe ka ng walang checkpoint. Pwede kang mag-comment ng alam mo mga abandoned places na open sa public at pwede talagang ma-explore. Pwede ring i-PM, sabay like and follow na rin mga S-friend sa Urbex PH Plakado TV Facebook page. Ganon din sa aking personal na page, ang Rico Loco, RHIKO space LOKO. Maraming salamat po sa inyong suporta sa channel na ito mga S-friend. Hanggang sa susunod nating exploration, ako pong muli si Rico Loco at ito ang Urbex Philippines Plakado TV. Siyempre, tulad ng aking pinangako sa inyo lahat mga S-friend, shoutout muna tayo sa mga sumusunod. Si JM Prim, shoutout kina Annie, Bea, Princess, Yuan, Tintin at Zero. Ganon din kay Paul Edward, Gabriel Bonifacio. Salamat din sa panonood May at si Jinky at kay Louie Legaspi, Plakadong S-friend, maraming salamat. Pa-shoutout din mula naman sa Facebook kina Frances, si Joseph,
Jaja de Guzman at pa-shoutout din natin, special shoutout kay Miss Gloria Grace Alba ng Eyewitness ng GMA7. Maraming salamat sa inyo, ma'am. Si Joyce Belga Crobalde at shoutout din natin syempre si Jason Nieva, Royce Ron Concepcion at syempre si Ma'am Nitz Velarde Malali. Maraming salamat, ma'am, sa mga additional information ninyo patungkol po doon sa Agila ng Kadlan. At gagawa din po muli tayo ng isa pang special episode regarding po dito sa Casa de Rodriguez dahil may mga nalaman pa po tayong ibang mga information. At ito po yung bunga ng ating pagkikipag-usap kay Ma'am Nitz Velarde Malali na may-ari po nitong Casa de Rodriguez. Maraming salamat, ma'am, all the way from America. Shoutout din natin si Eric Guma Felix, si Ark Milestone, Custodio Junior Gomez, Jericho Haramillo. Maraming salamat din, S-friend natin si Tessie Tesoro, Erlinda Gakukan, at siyempre kay MJ Policios at kay Glenn Bien, Francisco Pasicolan, at pa-shoutout din natin si Jelica Neri, at pa-shoutout din natin, ito lagi pong sumusuporta sa mga bagong upload po natin, si Lady Ain o Lady Ain. Ayan, natupad na yung promise ko sa iyo, ha. At ganun din sa ating mga nandito din sa Facebook, bako nga pala makalimutan, yung mga nagpipitch din po sa atin ng katulad nito si Christian Antonio. Maraming salamat, basta ibabucket list natin lahat yung mga sinasabi po ninyo para nang sa ganon. Pag pwede na talagang magkapagbiyahe ng malayang malaya, so why not, diba? Puntahan natin lahat yan. Ganon din kay Mark Ray Carloy ng Pampanga na masugid din po nating tigapanood ng mga bagong episodes natin, explorations dito po sa Urbex PH. Maraming salamat po sa inyo lahat, mga S-friend. At panghuli po, kina Benjamin Lisayen, si Vilma Gomez, at pa-shoutout din po kay Verhel Saar, Marianita Casulya, at Marilu Absalon, new subscriber, kaya welcome po dito sa ating channel. Si Jen Mortera, Roston Deloso, at kay Carmelita Villanueva. Muli po, maraming salamat, mga S-friend, sa walang sawang pagsuporta at panonood ng ating mga exploration. Marami pa po tayong susunod na mga Urbex, kaya dapat tutok ka lamang dito po sa channel na to. God bless po at saka ingat kayo palagi.